Alright guys, magandang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video. Itinakda ng Senate Committee of Foreign Relations sa Huwebes, March 20 ang mga pandinig sa pag-aaresto ukol dito sa dating President Rodrigo Duterte. Alright, lilinawin ng committee ang partisipasyon ng International Criminal Court or ICC ng International Criminal Police Organization at iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pag-aresto kay dating Pangulo, no? At ito ay parang kidnapping ang nangyari, no? Alright, panoorin natin dito kay Attorney Claire Castro. Pero kung yan po ang nais ni Senadora, she's free to do that. Itinakda na ng Senate Committee on Foreign Relations sa Huwebes, March 20 ang pagdinig kaugnay ng pag-aresto. Ayan, imbestigahan na ni Senadora Amy Marcos at meron daw kidnapping na ganap dyan. At imbestigahan kung ano talaga nangyari Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Amy Marcos na chairperson ng Committee on Foreign Relations at siya ring nananawagan ng investigasyon, kailangang mabigyan linaw ang involvement o partisipasyon ng International Criminal Court, International Criminal Police Organization at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-aresto sa former president. Maging kung nasunod ang mga protocol upang matiyak ang mga karapatan ni FPRRD sa ilalim ng batas. Kabilang sa iimbitahan ng komite sa Ayan ang mga imbibitahan, no, sa pagdinig sa pag-aresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga opisyal ng Philippine National Police o PNP, Office of Transportation Security. Kaya maganda na kayo kung bakit nyo pinadala itong dating Pangulong Duterte, no? Tandaan nyo, dating Pangulo, no? Sa ilalim ng Department of Transportation o OTS-DOTR at Department of Justice o DOJ. Gayon din ang Department of Foreign Affairs o Kaya mukhang mag-discussion ng magkapatid, no, ni BBM at itong si Amy Marcos. National Security Council, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at iba pang resource persons at mga saksi. Ayon sa mambabatas, dapat tugunan ng Senado ang mga critical na issue na ito upang matiyak ang jurisdiksyon ng bansa at malinaw ang mga polisiya na ipinaiiral sa mga law enforcement agencies, lalo na't nagdudulot na ng pagkakabahabahagi ang nangyayari ngayon. Ayan ang mahirap, no? Ang Mindanao na, no? Ayan, mukhang magkakagulo ang buong Pilipinas. Nagpahayag naman ang kahandaan ng PNP na makikipagtulungan sa anumang pagsisiyasat. Handa po ang PNP na makipag-cooperate sa lahat ng investigation. Hindi naman pipigilan ng Malacanang ang presidential sister sa plano nito. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, handa silang magpadala ng kinatawan sa pagdinig kung kinakailangan. If necessary, if it is for if the inquiry is in aid of legislation, we will respect the request of Senator Amy. Umaasa naman si Senate President Francis Escudero na makakatulong ang investigasyon upang mabigyan linaw ang issue. Kung ang concern ni Senator Amy ay grabe na yung divisiveness sa pagkakawatak-watak natin, edi sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay maghilom tayo at magkaroon ng pagkakaisang muli. At hindi lalo pang dagdagan, kung yun ang pakay niya, sang-ayon ako sa pakay na yon. Ivan Alvarez, Ayan, sana maging maayos ang padinig sa Senado. At itinakda itong March 20, abangan po natin yan. At comment down below na lang guys sa mga reaction natin. At kung meron kayong mga mensahe dyan. At bakit dinala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, Netherlands, no? Sa Hague. Alright? And peace out sa inyong lahat. And see you again sa ating reaction video. Thank you guys.